So, lahat ng mga napag-usapan natin so far are misinterpretation lang ng mga verses na ang dating, kala mo, pwede mong paghirapan ng kaligtasan at pwede itong mawala. Okay? So, this is our 11th week. Marami-rami na tayong na-discuss. At itong mga nagdaang linggo, I think for the past 2-3 weeks, kung napansin nyo, madalas nating mabanggit yung complete forgiveness na naranasan natin through the sacrifice of Christ. Alala niyo ba yon? For the past 2-3 weeks, ang ating madalas na nababanggit is we are completely forgiven. At ang madalas nating gawing example ay yung si Jesus ay namatay more than 2,000 years ago. Lahat ng kasalanan natin nung siya ay namatay are all future sins. Hindi pa tayo pinapanganak nun eh. Tama? And so therefore, the moment ng isang tao ay sumampalataya kay Jesus, mararanasan niya yung benefit ng kamatayan ni Jesus na naganap more than 2,000 years ago. And since lahat ng kasalanan niya, nung si Jesus ay namatay, are all future sins. Past sins, present sins, even our future sins are all future sins when Jesus died. Eh so, pag sumampalataya siya kay Jesus, mararanasan niya yung complete forgiveness. Even yung future sins na magagawa niya pa lang, forgiven na. Okay? Yung kagagawa mo pa lang ngayon, kahit hindi mo pa inihihingi ng tawad, forgiven na. Now, dito nagkakaroon ng confusion ang marami. Okay? Kaya marami ang hindi matanggap-tanggap yung complete forgiveness is because may nahihirapan silang tanggapin na yung kagagawa ko palang na kasalanan, hindi ko na kailangang ihingi ng tawad sapagkat ako ay forgiven na. Nahihirapan silang tanggapin yon. One time, meron akong tinanong nung bang sumampalataya ka kay Jesus, na-receive mo ang forgiveness of sins? Ang bilis ng sagot yes. Pinatawad ako ng Panginoon sa kasalanan. Nag-follow up question ako. How many sins did God forgive you nung sumampalataya ka kay Lord? Ang bilis din ang sagot. Lahat. All sins. Tapos, nag-follow up question ulit ako. Kung sakaling mamatay ka, kung sakaling magkasala ka, mamayang hapon, kailangan mo bang humingi ng tawad doon sa kasalanan yon? Ang bilis din ang sagot. Siyempre. Bakit? Kasi may nagawa akong kasalanan so ibig mo sabihin, kailangan mo humingi ng tawad sa kasalanan yon sapagkat pag hindi ka humingi ng tawad, hindi ka pinapatawad pa. Oo, ganun na nga. So ang question is this, lumalabas dyan sa paniniwala mo, you are not forgiven of all sins. Kanina kasasabi mo lang, nung sumampalataya ako kay Jesus, ako'y pinatawad sa lahat ng kasalanan ko. Tapos ngayon tanongin kita, kung makagawa ka ng kasalanan mamaya, kailangan mong humingi ng tawad doon? Ang sagot mo, oo. Kasi ang paniniwala mo, pag hindi ka humingi ng tawad doon, hindi ka pa pinapatawad. So therefore, hindi ka forgiven completely. Nasusundan niyo ako? Lumalabas, you are forgiven only from past sins. Yung future sins, hindi pa. O kayo, tanungin ko personal. Pag nakagawa ka ng kasalanan mamaya, are you tempted to ask for forgiveness? Or are you still asking for forgiveness? Honestly, ilan sa inyo ang humihingi ng tawad sa kasalanan kagagawa lang? Right? Thank you sa isang nag-umamin. Most of us, maaring natatakot na hindi humingi ng tawad. Kasi baka naninigurado
Baka mamaya hindi totoo yung tinuturo ng pastor Naninigurado. Di ba? Now, bakit merong ganong confusion? Kasi, kahit na nabanggit na ng Biblia, madalas, nasasabi na we are forgiven of all sins. Meron kasing isang verse sa Bible na kung saan nakasulat dito na ang dating ng verse na to, isa siyang pangako mula sa Diyos na every time you commit sin, pwede mong i-claim. Ano tong pangako na to? Okay? Yung nakasulat sa 1 John chapter 1 verse 9. Etong sabi ng 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan yung nag-iisang verse na nagbibigay ng confusion sa maraming Christians na tuwing gagawa ng kasalanan o tuwing magkakasala, kahit na narinig pa paulit-ulit yung forgiven ka na of all sins, past, present, and future sins, they were still tempted to ask for forgiveness because of this verse. Okay? Natutokso sila. Kasi, ang linaw naman ng verse na yan, if we confess our sins, God will forgive us. And so vice versa, if you don't confess your sins, God will not forgive you. Tama? Pag binasa mo yan out of context, ganun lalabas. Kaya nandun ang confusion. Okay? Susundan niyo ako. And by the way, alam niyo kung bakit maraming Christians kahit yung nasa full grace na? Natettempt sila to ask forgiveness. You know why? Alam niyo kung bakit? Because it feels good. Agree kayo doon? You feel good when you humble yourself before God and ask for His mercy and forgiveness. Bakit? Kasi ramdam mo, pinagsisisihan ko to And then you ask for forgiveness, ang resulta, you feel good. Yun, parang nagiging addict ka tuloy. Kasi it feels good. But how many of you know, tingin kayo sa harapan, forgiveness is not about feelings. Forgiveness is not a matter of feelings. It is a matter of knowing. Parang eternal life. Sino sa inyo rito ang nakatitiyak ng sa langit pupunta kapag ka namatay? Let me see your hand. Tingin kayo sa harapan. Bakit mo natitiyak na sa langit ka pupunta? Naramdaman mo? Hindi mo naramdaman yon. Ito sasabihin mo. Nalaman ko. Nabasa ko. It's not a matter of feeling. It's a matter of knowing. Eternal life is not a matter of feeling. Hindi mo naman nararamdaman yun It's a matter of knowing. Sabi ng Bible, he who believes in me has eternal life. Sabi ng Bible yun. Si Jesus ang nagsalita. And so therefore, I believe what Jesus has said. I had eternal life. Hindi ko yung pinakikiramdaman. Pinaniniwalaan ko yun. In the same manner, ganun din ang forgiveness. Ngayon, bakit gustong-gustong humingi ng tawad ng mga Christians kahit na nasa full grace na? It feels good. Di ba? Kanta yun, It feels good. Ito yung i-clear natin confusion. Okay? Before we begin, let's pray. Let's bow our heads, please. Father, we thank you so much, Lord, this morning. Dalangin po namin, Lord, as we dig on this topic, give us wisdom, give us knowledge, especially to those members, Lord, na first time makikinig ng ganitong uri ng mensahe. This will be the first time they will hear this lesson. I pray, Lord, na bigyan sila ng wisdom and knowledge to understand this topic. And to those who have heard this before, itong message na ito, na total forgiveness, I pray, Lord, give them fresh revelation na mas lumalim ang paniniwala at mas maging solido ang pagtitiwala sa inyong salita. Thank you so much, Lord. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus.
Amen. Palakpakan muna natin si Lord. So, ang view ng legalist, dyan sa verse na yan, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us. Siguro not even the legalist, kahit yung mga nagbabasa nito na hindi naman talaga masyadong legalist. Ang view nila is this: God will only forgive you if you confess your sins. Sa view na yan, forgiveness is conditional. If you confess, God will forgive. Vice versa. If you don't confess, God will not forgive. Tama ba? So parang ang dating si Lord, naghihintay ng confession mo bago kanya patawarin. Agree? Ganun ang dating. Si Lord, naghihintay siya na umamin kang nagkasala ka, magsisi ka, humingi ka ng tawad sa Kanya, tsaka ka lang niya patatawarin. Ngayon, pag hindi mo ginawa yon, God will not forgive you. Now, tingin kayo sa harapan. So, sa isipan ng mga Christians na meron pong ganyang paniniwala, ganito nasa isip nila. Nagkasala ako kanina. Hindi pa ako forgiven. Kasi hindi ko pa kino-confess. Hindi ko pa hinihingi ng tawad sa Kanya. Now, etong tanong, what if bigla kang namatay? Halimbawa lang, nakagawa ka ng kasalanan, hindi mo inaasahan. Kagagawa mo lang ngayon. Tapos bigla may nagbalikan niya sa gilid. Tinamaan ka ng ligaw na bala sa utak. Patay ka kagad. Hindi mo pa hinihingi ng tawad ngayon yung kagagawa mo lang ng kasalanan. Paano ka ngayon? Ngayon, sasabihin ng mga Christian pastor, hindi naman siguro mangyayari yan. Grabe ka naman. Ano, nawala ang proteksyon ng Diyos? Hindi, pinag-usapan natin hypothetical example. Posible yun, bakit hindi? Yung kagagawa mo pa lang ng kasalanan, tapos bigla kang aksidenteng namatay. So, hindi mo pa nahihingi ngayon ng tawad yon. So, paano ngayon yan? Kristiyano ka. O, ibahin natin. Masyadong extreme eh. O, ganito gawin natin. What if sa maghapon, ang dami mong nagawang kasalanan? Yung umaga pa lang, pagkagising mo, init-init na ng ulo mo. Kaya bago ka umalis ng bahay, nag-aaway na kayo ng asawa mo, nagsisigawan na kayo ng mga anak mo. Tapos paglabas mo ngayon, dala-dala mo ngayon yung init ng ulo mo. May kumat sa yung ganyan. No? Kulang na lang, murahin mo, tapos hinabol mo. Talagang gustong umiinit. Sabi ng Bible, di ba? Magalit ka lang sa kapwa mo, pumatay ka na. So sa maghapon, dala-dala mo yung init ng ulo mo. Hanggang pumasok ka sa office, init ng ulo mo. No? Hindi ka makausap ng maayos. Lumayo ka sa akin, baka masampal kita. No? Mainit ulo ko. Okay. Now, what if, sa buong maghapon, dahil you have a bad day, ang dami mong nagawang kasalanan. Ito ngayon, sa gabi, hihingi ka ng tawad sa Diyos. Kasi nasa isip mo, pag hindi ka nakahingi ng tawad sa mga kasalanan na nagawa mo, hindi ka patatawarin. Ito ang tanong, lahat ba ng kasalanan na nagawa mo sa maghapon, maaalala mo? Buti kung naglilista ka. Paano kung meron kang na-miss? I-confess na kasalanan. So, paano na ngayon yon? Sabi ng iba, pastor, doon sa mga nakalimutan mo, nauunawaan na ni Lord yon. Ha? Hindi eh. Sabi doon sa Bible, if we confess our sins. So, don't tell me, pagka meron kang nakalimutan, absuelto ka. Kasi yung kondisyon na pinanigan mo, yung kasalanan dapat i-confess mo, dapat ihingi mo ng tawad. So what if nakalimutan mo o meron kang hindi na i-confess, may nakalimutan ka, paano ngayon yun? Di lagot ka na. So etong tanong, saan na ngayon nakadepende yung salvation mo? Di sa memory mo. Nakadepende ngayon yung kaligtasan mo sa iyong memory. So, lugi dito, yung mga mahihina yung memory.
Kasi madali nilang makalimutan yung mga nagagawa nila. So, palakasan ngayon ng memorya. Tama? So, saan ngayon nakadepende ang salvation mo? In your memory. Tama ba? Dapat wala kang makalimutan na kasalanan. Lugi ngayon yung malilimutin. So, if forgiveness is based on confession, lalabas niyan, salvation depends on us. Depends on my confession. Kung ang kaligtasan nakadepende sa aking confession of sins, kung ang kapatawaran ng kasalanan ko nakadepende sa aking confession of sins, so ang kaligtasan ko ngayon nakadepende sa akin, not on Christ. Klaro? At pagalingan ng memory. Kung mahina memory mo, maglista ka. Tuwing may magagawa kang kasalanan, lista mo. Para at the end of the day, wala kang malimutan. Now, i-refute natin ang maling view na yan. Now, the most important thing we need to know about forgiveness is this. Forgiveness is not apology-based, but blood-based. Alam niyo, ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming Christians when it comes to the issue of forgiveness, meron silang misconception kung papaanong nag-grant ng forgiveness ang Diyos. Most people think, pag nagsisi ka ng kasalanan, umaming kang nagkasala ka, nagpakumbaba ka sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Diyos sa kasalanan, you will be forgiven. But what we need to understand is this. Confession of sins, repentance, asking for forgiveness, cannot bring God's forgiveness. Only blood. Para ako si Benny Hinano, blood. Sa ating mga tao, okay yung apology. Sapat na yon. For example, si Cloud. Kung si Cloud, nakakagawa ng atraso sa akin, no? At pagkatapos, aamin siya ng kasalanan niya sa akin, mag-a-apologize siya, hihingi siya sa akin ng tawad. Ngayon, pag nakita ko na sincere si Cloud, kasi medyo maluha-luha pa, well, I will forgive him. Sapat na yung apology. Alright? Pero itong problema, inakala ng maraming tao, especially Christians, yung ganung sistema na umiiral sa atin bilang kapwa-tao, akala nila ganun nilang sistemang umiiral sa tao at sa Diyos. Hindi ganon. Tingnan niyo po ito. Ito sabi ng Bible. Listen to this. Hebrews 9:22. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Without blood, no forgiveness. Tanong, bakit ang Diyos ay nagre-require ng dugo? Bakit siya nagde-demand ng dugo? At pag wala daw dugo, there is no forgiveness. You know why? Kasi yung dugo, yung buhay ay nasa dugo. Ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. The life of every creature is in the blood. Under the Old Testament, ang Diyos gumawa ng provision. Yung dugo ng hayop na nagre-represent ng buhay niya, ang ipambabayad sa kasalanang nagawa ng isang tao. Bakit without blood, no forgiveness? Itong sabi ng Old Testament. The life of a creature is in the blood. And I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Familiar kayo sa salitang atonement? Atonement, payment.
parang kabayaran. Alright? So under the Old Testament period, when people sin, pag nagkakasala sila, ang gagawin nila, sabi ng Diyos, okay, I am giving you a provision for forgiveness. Nagkasala kayo, kukuha kayo ng hayop, tapos yung hayop, na walang kamuwang-muwang sa kanyang mga pinagagagawa, ipapatong niya yung kamay niya sa hayop, i-confess niya ang kanyang mga kasalanan. So ang confession actually is an Old Testament practice. I-confess niya lahat ng kasalanan niya, gesture yun na ililipat niya yung kasalanan niya sa hayop. Tapos, papatayin yung hayop. And then, yung dugo ng hayop, which represents his life, which symbolizes his life, yun yung ipagbabayad sa kasalanan niya. Life and blood are synonymous. Tanggalan mo ng dugo ang isang tao, he will die. Tama ba? Kasi life is in the blood. Correct? Nasusundan niyo ako? So kapag ang isang Hudyo nagkasala at gusto niyang mapatawad, pupunta siya ng temple, magdadala ng hayop, tapos yung hayop na yon, by the way, let me just add, yung hayop na yon ang e-examinin ng priest. Walang pakialam yung priest doon sa sinner. Yung priest, pagdating ng sinner, kukunin niya yung hayop. At yung hayop ang kanyang e-examinin. Wala siyang pakialam doon sa sinner. Hindi niya sisiyasatin yung ano ba yung mga kasalanang nagawa mo, gaano karami, gaano kabigat. Wala na siyang pakialam doon. Ang concern ng priest, yung dinalang sacrifice. E-examinin niya yon. Kapag ka hindi perfect yung sacrifice, pilay, may sakit, hindi malusog, may sugat, rejected. They don't care to how many sins, gaano man kalalaki yon, yung nagawa ng sinner, ang concern nila is the sacrifice. Pag perfect yung sacrifice, okay, tuloy ang deal. You will be forgiven of your sins. So, bakit kailangang may dugo? Because the basis of forgiveness is not the sinner's confession. May confession nagaganap, pero gesture na yung kasalanan niya, inililipat niya sa hayop. Yung hayop, bibitayin, at yung dugo ng hayop, which symbolizes his life, the life of the animal, yun yung magiging payment sa kasalanan niya. The wages of sin is death. So yung hayop na binita, yun yung magiging payment sa kanyang kasalanan because the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. And so therefore, yung confession may tamang role under the Old Covenant, pero hindi siya ang nagpapatawad sa kasalanan. Yung dugo ng hayop. Kaya without blood, there is no forgiveness. Iko-confess niya lang yung kasalanan niya, ililipat niya doon sa hayop na inosente, at yung walang muwang na hayop, ang papatayin para sa kanyang kasalanan. Nagigets niyo mga kapatid? Now, Bible tells us the law is just a shadow of the things to come. Ang reality na kay Christ. And so therefore, yung hayop na papatayin para sa kasalanan ng sinner, yung hayop na yon points to Jesus Christ. Alright? Yung hayop na yon is a picture, isang araw, kaya binigay ng Diyos yung ganong klaseng seremonya, that animal, that sacrifice points to Christ, isang araw dadating ang kordero ng Diyos, the Lamb of God, the ultimate sacrifice for the sins of all people. Yung kordero na yan, blameless, walang kapintasan, sinless,
papatayin siya, yung dugo niya ang ipambabayad sa ating mga kasalanan. Tingnan nyo itong sabi ng Hebrews chapter 10. Look at this. Madalas na natin basahin to. Day after day, every priest stands and performs his religious duties again and again. He offers the same sacrifices which can never take away sins. So yung dugo ng hayop na ino-offer, provision lang ng Diyos yun sa kanila para yung kasalanan nila ay makover. Hindi talaga maaalis. Kasi the word atonement means covering. Kukuberan lang, kumbaga sa dumi, nilagay lang sa ilalim ng carpet. Pero nandun pa rin yung dumi. Pero hindi na nakikita. Nagets nyo? So yung mga animal sacrifices, according to the author of Hebrews, they cannot take away sins. Okay. Verse 12, ito ang sabi ng Bible. But when this priest had offered for all time, how many sacrifice? One. One sacrifice for all time. And then, after offering himself as a sacrifice for sins for all time, he sat down at the right hand of God. Bible tells us, tingin kay Sarapan, yung sacrifice ni Christ is what? Good for all time. Bakit binigyan ng emphasis yung for all time? You know why? That is because under the Old Covenant, sa Old Testament, how many of you know, merong isang araw sa Old Testament na tinatawag na the Day of Atonement, na kung saan yung high priest mag-o-offer ng animal sacrifice sa Panginoon, at ang magiging resulta nun, kapag tinanggap ng Diyos yung offering na yan, ang buong Israel ay patatawarin ng Diyos for the sins committed in 1 year. Isipin niyo yun, ha? On the Day of Atonement, yan ang pinakamasayang araw sa bansang Israel. Bakit? Because all Israelites are expecting to be forgiven for the sins done in 1 year. So kapag yung high priest pumasok na sa loob nung Holy of Holies, dala-dala yung dugo ng hayop, maraming naghihintay sa labas ng mga worshipers, mga Israelite. Pag yung high priest lumabas ng buhay doon sa Holy of Holies, kasi pwede siyang hindi lumabas ng buhay doon eh. Pag lumabas siya ng buhay, ibig sabihin yung kanyang sacrifice tinanggap ni Lord. At ang ibig sabihin nun, yung kasalanan nila na nagawa for 1 year, forgiven. Lalabas ngayon yung high priest. Paglabas ng high priest, sigawan yung mga tao. Yes! Palakpakan sila. Forgiven tayo of all sins done in 1 year. Now, I could just imagine yung sobrang saya ng mga Israelites nung Day of Atonement. But listen. But when this priest, si Jesus, he offered himself as a sacrifice for sins. Pumasok siya sa Holy of Holies, not made by human hands. Hindi sa tabernacle ni Moses, hindi sa tabernacle ni Solomon, hindi sa templo na gawa ng tao. He entered heaven itself to offer His own blood, His life. Inaccept ni Lord yung offering niya na yun, yung sacrifice niya. At parang lumalabas, He made an announcement to all of us. Yung aking sacrifice is not only good for 1 year. It is good for all time. Ulitin ko, parang di yun nakuha, no? Yung sacrifice ni Jesus is not only for 1 year. Kung ang kasalanan ko, patatawarin ako day by day, every time na hihingi ako ng tawad, lalabas, mas powerful yung dugo ng hayop. Bakit? Kasi yung dugo ng hayop, kayang magpatawad ng kasalanan na gawa sa loob ng 1 taon. Tapos yung dugo ni Jesus, araw-araw, kailangan kong patawarin ng Diyos pag naghihingi ako ng tawad. So, ano nangyari sa dugo ni Lord? Kaya hindi aware ng mga Christians
minamaliit nila yung sacrifice ni Jesus. Kung naintindihan niyo yung sinabi ko, papalakpak kayo. Tama? Andiyan po kayo? Pag sinabing good for all time, ibig sabihin noon, lahat ng kasalanan natin na magagawa mo pa in your entire life. Naniniwala ka ba mula sa araw na to hanggang sa huling hininga mo, lahat ng kasalanan magagawa mo pa mula sa araw na to hanggang sa huling hininga mo, yung huling-huling kasalanan magagawa mo, naniniwala ka ba alam ni Lord yon? Ikaw hindi. At ikaw masusurprise pa. Si Lord hindi na. At nung namatay si Jesus, alam niya kung gaano karaming kasalanan magagawa mo sa buong buhay mo at gaano kalalaki kaliliit. Isinama niya lahat ng kasalanan mo sa kanyang sakripisyo. Dahil kung hindi, kailangan niya uling bumalik dito para mamatay. Bakit? Without the shedding of blood, no forgiveness. Apology, confession, repentance are all good, but it cannot bring God's forgiveness. Only blood. Intindihan niyo ako? Kaya si Jesus, yung sacrifice niya on the cross, ang tawag doon once for all. Yung forgiveness na na-receive natin is once for all forgiveness. Look at this, itong sabi ng Bible. Unlike the other high priest, he does not need to offer sacrifices day after day for his own sins and then for the sins of all the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. Everybody say once for all. Kapag sinabing once for all, it means complete and final. Kaya kapag nakarinig ka ng tapusin na natin to once for all, parang sinasabi nung nagsasalita, i-finalize na natin to. Tama? Kumpletohin natin. So once for all means complete. Kaya yung forgiveness na tinanggap natin kay Lord, hindi partial. Christians are not partially forgiven. You are not being forgiven day by day, little by little. You are forgiven of all sins. Inimbento ba natin yon? Hindi. Yung mga binasa natin, if you can read between the lines, yun ang sinasabi. Kung hindi pa kumpleto sa'yo yan, kung hindi ka pa kumbinsido dyan, look at this, itong sabi ni Paul, napakaklaro. He forgave us, how many sins? All our sins. He forgave, past tense. How many? All. Now, yung word na all in the Greek is past. Ang ibig sabihin is every or the whole. So, Christians, sa totoo lang, tingin kayo sa harapan, you do not need additional forgiveness. You are forgiven totally, completely. Okay? Now, balikan natin yung main point natin. Whether you feel it or not, if you are a child of God, you are already 100% totally forgiven. Now, balikan ko yung main point natin. The most important thing we need to understand, when we talk about forgiveness, ang Diyos hindi nag-grant ng forgiveness simply by apology, simply by confession of sins, simply by repentance, simply by asking for forgiveness. Although those activities are good, but those activities cannot bring God's forgiveness, only blood. Hindi mahirap intindihin yan. Without the shedding of blood, ang sabi ng Bible, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Tanong, mahirap bang unawain yan? Hindi mo kailangan maging matalino para maunawaan yan. Without blood, no forgiveness. Sa atin, yung apology, okay na. Kung si Cloud nagkasala sa akin, hindi ako magdidemand ng Cloud, nasan yung dugo? Yung apology mo sapat na, basta sincere ka. Lalo na kung medyo maluha-luha ka pa. Tama? Agree? Sapat na yon yung apology, yung humihingi siya ng sorry, okay na yon. Hindi ako maghihingi ng, asa na yung dugo. Without blood, there is no forgiveness.
Hindi, itong without blood, applicable yan kay Lord. Kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, magdala ka ng dugo. At yung dugo na yon ang kabayaran sa kasalanan mo. Ngayon, bakit tayo hindi pamilyar doon? Hindi naman kasi tayo Hudyo. Meron ba sa inyo rito nag-alay ng hayop? Wala, di ba? Para patawarin ka, wala. Kasi hindi naman tayo Hudyo. At hindi natin doktrina yon. Sa Israel, yun ang kanilang buhay. Every time they sin, kukuha sila ng kordero, ng hayop, lamb, sheep, or goat, papatayin yon. Yung dugo na yon ng hayop ang ipambabayad sa kasalanan niya. Sa atin, hindi natin practice yun. Pagano tayo hentil tayo. We don't practice that. Tama? So, apology, confession, repentance, all of those things are good. Maganda yon. Pero hindi yung mga activity na yan ang nakapagbibigay ng kapatawaran sa atin. Now, having said that, puntahan ngayon natin yung context ng 1 John chapter 1, verse 9. Balikan natin to. Pastor, kasi yung verse na yan nagpagulo Ba't kasi nandiyan pa yung verse na yan? Ang linaw-linaw naman yan. If we confess our sins, He is faithful and just. In other words, God will forgive me if I confess. Vice versa. If I don't confess, God will not forgive me. So again, dito papasok yung aim. Alamin natin yung aim. Anong ibig sabihin ng aim? Author's intended meaning. Always look for the aim. Kasi hindi pwedeng kontrahin ng Bible ang kanyang sarili. Matapos sabihin ng Bible, God forgave you all of your sins. Tapos meron kang ganyan mababasa, may isip mo, teka muna, I thought God forgave me already of all sins. I thought yung sacrifice ni Jesus is good for all time. Bakit meron ganito? So alamin natin yung aim. Alright? So basahin natin yung buong context. Alamin natin, sino ang sinasabihan ng author? Sinong sinasabihan ni John? So this is chapter 1, verse 9. Baba lang tayo ng konti. Chapter 1, sa verse 3 tayo magsimula. Okay? So verse 9 ito, let's go back to verse 3. Itong sabi ng Bible. We proclaim to you what we have seen and heard so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ano napansin nyo? John was talking to people who has no fellowship with them. Hindi naman sasabihin ni John kung yung mga taong ito already belong to them. Sabi ni John, you guys, we want you to have fellowship with us. In other words, you still has no fellowship with us. Our fellowship is with the Father and the Son. So, kung wala pa silang fellowship with them, at ang fellowship nila is with the Father and the Son, therefore, sila ay wala pa rin fellowship with the Father and the Son. So, sino sila? Unbelievers sila. They are not Christians. And by the way, kung hindi kayo aware, yung sinasabihan dito ni John are group of people who call themselves Gnostics. At itong mga Gnostics na to, merong weird teaching. They don't believe in sin. Ang paniniwala nila, sin is just an illusion. Hindi totoong nagkakasala ang tao. That's why in verse 8, tingnan nyo, itong sabi niya in verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So after saying dito sa mga taong ito, guys, wala pa kayong fellowship sa amin We want you to have fellowship with us. Kasi unbelievers pa kayo And by the way, yung teaching ninyo na hindi kayo nagkakasala, that is wrong. If we claim to be without sin, we deceive ourselves. May tanong ako sa inyo, may kilala ka bang Christian who claim to be without sin? Wala. Lahat ng Christian
At one point in his life, at one point in time sa buhay niya, in-acknowledge niya sinner siya at kailangan niya ng Savior. Walang Christian na magke-claim to be without sin. So, ang kausap dito ni John are not believers. Kung hindi pa malinaw sa iyo yan, napakadinaw naman ng verse 3, wala silang fellowship and they claim to be without sin. After sabihin ni John, kung kine-claim ninyo na wala kayong kasalanan at hindi kayo nagkakasala from your entire life, you deceive yourselves. The truth is not in you. Tapos tsaka niya ngayong binanggit yung verse 9. If we confess our sins, He's faithful and just. So in other words, yung verse 9 may pinaghugutan. Kaya na nabanggit yung verse 9 kasi may verse 8. May mga tao in verse 8 who claim to be without sin. Kaya sabi niya, hindi totoo yung hindi kayo nagkakasala. Aminin nyo lang, makasalanan kayo, God will forgive you. So, sino kausap ni John? Christian? Hindi. Tingin kayo sa harapan. Itong verse 9 of 1 John chapter 1, God is not talking to you. Itong verse na to, hindi para sa'yo. Yung verse na yan ay hindi isang pangako ng Diyos na pwede mong i-claim every time you commit sin. Yung pangako na yan ay para sa mga unbelievers na wala pang fellowship with Christians at wala pang fellowship with God. Gets nyo? So, huwag nating pagdudahan, we are 100% totally, completely forgiven. Hindi tayo partially forgiven. Christians are not partially forgiven. We are not being forgiven little by little. Kasi pag nangyari yun, kung tayo ay forgiven little by little, malaking problema yun. Without blood, there is no forgiveness. So ano mangyayari? Pabababain mo uli si Jesus to shed His blood for you. Hindi na mangyayari yun. Kaya nga sabi ni Jesus, yung sacrifice ko good for all time. What is time? Past, present, future. Kaya yung nagawa mong kasalanan today, o mamaya, don't worry about it. Kasama sa package yun. Intindihan niyo ako? Kasama yon sa pinatawad na. Alright? Huwag ka nang matakot na, kagagawa ko lang eh. Paano to pag hindi ako nag-confess dito? Sabi ng 1 John 1:9, hindi ikaw ang kausap sa verse na yan. Alam niyo kung anong magiging problema? If you don't believe this verse, if you believe this verse, at patuloy kang humihingi ng tawad every time you sin, tingin kayo sa harapan. You are insulting the finished work of Christ. Parang sinasabi mo, hindi ka naniniwala yung sacrifice ni Christ is sufficient. Parang sinasabi mo, yung sacrifice ni Christ hindi sapat, down payment lang. Ikaw ang magpo-fully pay. Parang sinasabi mo na yung sacrifice ni Christ is not good for all time. Naintindihan niyo ako? So, forgiven ka na. But then again, hindi naman ibig sabihin ito, malaya ka ng mag-asal demonyo. Hindi ibig sabihin ito, pwede ka ng gumawa ng kahit ganong karaming kasalanan. Walang matinong Kristiyano, matapos niyang ma-realize, forgiven ako of all sins, ang kanyang maiisip, ganun ba? Yahoo! Pwede na akong magkasala kahit gano'ng karami. Walang ganong matinong Kristiyano. Tama? Walang matinong Kristiyano, umaga pa lang pinagpaplanuhan na yung mga kabalbalang gagawin sa maghapon. Yung iniisip niya, ito yung mga kalokohang gagawin ko sa araw na to. Walang ganon.
Ang dapat na response mo rito after realizing, I am totally forgiven, Lord, salamat. Out of gratitude, I will love you. I will live a life pleasing to you. Iiwas ako sa lahat ng kasalanan sapagkat napakabait mo, Lord. Yung binigay mo sa aking benepisyo kung namatay ka sa krus, sobra-sobra. Alam niyo kung anong tawag dun sa taong matapos mong gawa ng kabutihan? Ang isinukli, sama ng loob sa'yo? Balasubas. Tama? Nakakalungkot maraming Kristyano, balasubas eh. Matapos gawa ni Lord ng ganong kabutihan, iisipin nila, ba't na ako magkasala? Listen mga kapatid. The message of grace is the gospel. Kaya nga good news ang gospel eh. Amen ba? Amen? At nagpapalaya ang kanyang mensahe. Palakpakan natin sila. So I hope na clear natin yung confusion dito sa 1 John 1:9. Hindi siya pangako para sa mga Christians na every time you commit sin, gagamitin mo siya para patawarin ka. Yan ay intended nung time ni John sa mga tao who claim to be without sin. Hindi sa mga taong nag-confess na sila'y sinner. At tayo yon. So this is addressed not for believers. This is addressed for the Gnostics who claim to be without sin. Palakpakan natin si Lord.